Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwalian na nangyari sa ating bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayani sa sariling bansa? Apat na buwan pagkatapos patayin ng Gumburza o ang tatlong paring martir na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora at nang si Doña Teodora ay nasa kulungan. Noong Hunyo 10, 1832, sinamahan ni Pasiano si Rizal na kumuha ng paunang pagsusulit sa San Juan de Letran. Papang, nakapasa si Jose sa San Juan de Letran. Mabuti. Mas mabuti ilipat natin si Jose sa Ateneo kasi doon mas practical at advanced pang tinuturo kaysa sa San Juan de Letran. Alis na kami, Papang. Sa kadahilan ng mas praktikal ang pagtuturo sa Ateneo Municipal, nagpasya si Don Francisco na ilipat si Rizal sa nasabing universidad. Sa kagustuhan ng kanilang ama, naglakbay si Jose at Pasiano pabalik sa Maynila sakay sa Karamata. Pagdating ni Pasiano at Rizal sa Ateneo, nagpatala sila sa opisina ng tagapagtala at kinausap si Padre Maging Ferrando. Magandang umaga, Father. Ito nga pala si Jose. Nais ko siyang ipasok sa paaralan na ito. Maaari ko bang makita ang kanyang dokumento? Ginoo. Pasensya na, ngunit hindi ko siya kayang matanggap. Sa kadahilan ng huli na siya na nagparehistro at mukhang maliit ang kanyang katawan para sa kanyang edad. Ngunit, Padre, ang batang ito ay may pambihirang talino at determinasyon. Dahil sa hindi tinanggap si Jose, nakasalubong at nakausap nila si Manuel Ceres Burgos na pamangkin ni Jose P. Burgos. O Pasiano, anong ginagawa niyo dito? Ito nga pala si Jose, ang aking kapatid. Sinamahan ko lang siya dito para mag-aral, ngunit hindi siya tinanggap. O ano naman kayang rason? Sa kadahilan ng nahuli siya sa pagpaparehistro at mukhang maliit at sakitin ang kanyang katawan kumpara sa kanyang edad. O halika, sasamahan ko kayo. Dahil sa tulong ni Manuel Ceres Burgos, tinanggap si Jose sa Ateneo. Ano sa dyan rito? Ano nasa dyan rito, kumpare? Kasi kailangan maging doon sa Ateneo. Dito. Oo, nakita ko nga kanyang record ngunit isa-isang mega. Sa unang taon ni Jose sa Ateneo, naging unang guro niya si Padre Jose Beck. Ano ba sa inyo mga mag-aaral? Mag-aaral po. Pwede muna tayong tumayo upang tayo ay manalangin. Ang kinuhang kurso ni Jose sa Ateneo ay bachiller sa sining at isa sa mga sistema ng edukasyon ay pakikinig ng misa sa umaga at pagdarasal bago magsimula ang klase. Sa unang taon niya, pinaupo ito sa dulo ng klase. Sa unang semestre niya sa Ateneo, dahil sa angking katalinuhan ay naging isa siyang emperador. Natin ng masigabong palakpakan at pagpupuri ang bagong emperor na si Jose Rizal. Excellent!
Sa una niyang bakasyon, isinama ni Saturnina si Jose sa Tanawan, Batangas. Dito ay nagpunta si Jose sa Santa Cruz upang palihim na bisitahin si Doña Chodora kung saan ito nakakulong. Doon ay kinuwento niya ang kanyang masasayang karanasan sa Ateneo. Sa pangalawang taon niya sa Ateneo, dinalaw niya ulit ang kanyang ina sa kulungan. Senyor, maaari ko bang dalawin ang aking ina? Oo, maaari. Pero huwag ka lang magtatagal. Maraming salamat po. Magandang umaga po, senyor. Ako po si Rizal at ako po ay pinahintulutan na bisitahin ang aking ina. Dito ay mariing nagkausap ang mag-ina at sinabi ni Doña Chodora ang kanyang napanaginipan. Kamusta po kayo, mamang? Okay naman ako dito. Alam mo ba, mamang, na nakatanggap ako ng maraming parangal dahil ako ay naging isang emperor? Alam mo ba anak, na naginip ako. Ang ibig sabihin ng panaginip, mamang, ay alaya ka na sa galing ng emperor. Sa taon ding ito ay mas nakahiligan niyang magbasa ng mga nobela at isa sa mga paborito niya ay ang The Count of Monte Cristo. Nabasa niya rin ang Universal History at Travels in the Philippines. Doña Chodora! Bakit po? Makakalaya ka na. Maraming salamat! Sa pangatlong taon niya sa Ateneo, dito nakalaya sa kulungan si Doña Chodora at nagkatotoo ang propesiya. At sa taon ding ito, nakatanggap lamang siya ng isang medalya sa